Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. 8 minuto akong patay matapos bumangga sa paparating na sasakyan sa aking bike nang mangyari ang aking NDE. Kagad pagkatapos umalis sa aking katawan, nalaman ko na ako ay nalubog sa isang dagat ng liwanag. Ang mga elemento nito ay lumitaw bilang nanginginig, maraming kulay na mga kristal. Ang mga kristal na iyon ay tumagos at nag-infuse sa aking pagkatao na nagdulot ng hindi maipaliwanag na kagaanan ng pagkatao habang ako ay naging isa sa isang estado ng ganap, matatag na kapayapaan at katahimikan. Habang ang liwanag ng kahangahangang kapayapaan ay lumaganap at bumalat sa aking pagkatao, nalaman ko na ako rin ang nagniningning nito, isang ningning na, bagamat matamis at nagkakalat sa kalikasan, ay walang hangganang mas matindi kaysa sa pinakamaliwanag na sikat ng araw. Kahit na nalubog ako sa karagatan ng walang hangganang liwanag, nakita ko pa rin ang aking katawan sa ilalim ko, ang aking pisikal na anyo, na, sa aking pagkamangha, ay tila nag-fluoresce ng malakas. Habang nakatingin ako sa mga paa ng aking magaan na katawan, napansin kong nakaposisyon ako sa isang plataporma na napapalibutan ng kumikinang na maraming kulay na liwanag. Pagkatapos ay nilapitan ko ang aking sarili sa pinangyarihan ng aksidente upang masdan ang mga taong nagkukumpulan sa walang malay na katawan ng isang binata na nakahandusay sa kalsada. Habang nakatuon ang pansin ko sa walang buhay na anyo na iyon, unti-unti akong nagising sa kaalamang ito ang katawan ng tao na dati kong naranasan sa isang buhay na naranasan ko sa Earth. Patay na siya, wala na tayong magagawa, tinig nila, nalulungkot at nababagabag sa kanilang kawalan ng kapangyarihan na buhayin siya. Nakaramdam ako ng kalungkutan na nagsimula sa aking puso at kumalat sa aking katawan nang tanggapin ko ang wakas na ang walang buhay na katawan ay hindi magbubuod sa pag-iral nito sa lupa. Bigla akong nakaramdam ng kuryenteng dumaan sa akin, at habang ang kahangahangang enerhiya na iyon ay bumalat sa aking ethereal na anyo, naramdaman ko ang aking koneksyon sa isang network ng enerhiya na ganap sa kadalisayan nito, na higit pa sa kapayapaan at kadalisayan ng kaharian ng liwanag kung saan ako naroroon. Nakalubog na. Batid na bahagi ako ng katawan ng Diyos na umiiral sa iba't ibang sukat ng sabay-sabay. Naramdaman ko sa unang pagkakataon na parang ako ay ganap na aking sarili, isang multidimensional na nilalang, malapit na nauugnay sa kabuuan ng paglikha. Habang ang hindi mabilang na mga hibla ng may kulay na liwanag ay nagliliwanag palabas mula sa aking enerhiyang katawan na nag-uugnay sa akin sa lahat ng bagay sa nilikhang sansinukob, nadama ko ang isang tiyak na pagkakaisa sa buong buhay, at ito ay sa pamamagitan ng mga pinong liwanag ng mga hibla na naranasan ko ang isang katalinuhan ng kamalayan na natanggap kaagad. Kaalaman sa anumang bagay na ibinaling ko sa aking pansin, at partikular sa mga detalye ng aksidente gaya ng naranasan ng mga individual na naroroon na parang nangyari sa akin ang kanilang mga karanasan. Sa superconscious na estadong iyon, naramdaman ko ang mga energy meridian na sumasagi sa katawan ng walang malay na tao, at ito ay sa pagsasaliksik ng aking kamalayan sa network ng enerhiya na iyon na nagawa kong malasahan ang mga kawalan ng timbang na nakakaapekto sa kanya pisikal o kung hindi man. Sa pagtingin sa mga nagtatangkang tulungan ng binata, nakita ko ang mainit at magandang kulay pastel na liwanag na pinakinang ng bawat isa sa kanila habang nakikinig ako sa pinakamasayang symphony ng enerhiya na nilikha ng kanilang mabait na mga aksyon at intensyon. Nakita ko rin ang mga anino na inihagis ng mga natakot at sa pagkabigla habang sila ay medyo nawala sa kanilang pisikal na anyo at ang hindi pagkakatugma na enerhiya na namuo sa kanilang paligid. Nang mas pinagtuunan ko ng pansin ang katawang nakahandusay doon sa lupa, napansin kong nag-radiated pa rin ito ng malakas na enerhiya kahit na umalis na ang kaluluwa sa katawan. Habang ang mga sinag ng enerhiya na nagmula sa akin ay nagmula sa mga nakahiga na katawan, nagawa kong kumonekta sa mga iniisip, damdamin, at mga karanasan sa buhay ng taong dating nanirahan dito, at sa pagkonekta sa kanyang enerhiya sa ganoong paraan, sa aking pagkamangha. Napagtanto ko na ang lalaking walang malay ay siyang ang lalaki ako noong nagkaroon ako ng pisikal na katawan sa Earth. Noon ko biglang naalala ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na humahantong sa panahon, at pagkatapos ng aksidente, at kung paano ako nabunot at lumabas doon, ngayon ay walang buhay, pisikal na katawan. Naranasan ko kung paano ako napunta sa isa pang dimensyon ng buhay at namula sa kinatatayuan ng dimensyong iyon kaya akong napagmasdan ang aking pisikal na katawan, ang pisikal na katawan kung saan ako nahiwalay ngayon habang nahulog ito sa lupa medyo malayo. Sa oras ng banggaan, nang isaalang-alang ko kung paano nangyari ang mga bagay, napagtanto ko na ako ay isang enerhiyang katawan o kaluluwa na pansamantalang naninirahan sa loob ng isang pisikal na katawan habang nasa Earth.
Napagtanto ko na ang focus ng buhay ng isang tao ay nahuhubog sa kung gaano kalapit ang pagkakakilanlan ng isang tao sa katawan, at nakalimutan ko naman ang aking kaluluwa at ang aking kaugnayan sa espiritu dahil sa sobrang pagkakakilanlan ko sa pisikal na katawan at na nagmula sa backlog na iyon, ang aking pagkaaliw sa materyal na mundo. Sa puntong iyon sa aking NDE, naunawaan ko na ang aking mga takot, sakit, at lahat ng negatibong emosyon ay nakatali sa pisikal na katawan mismo, dahil ang mga damdaming iyon ay hindi bahagi ng naranasan ng kaluluwa sa labas ng katawan. Bigla akong nakaramdam ng paglaki sa liwanag na nilalang na tinanggap ng aking pagkatao, at alam ko mula sa pagsilang na iyon na hindi ako nag-iisa. Tumingin ako sa itaas at napansin ang mga silhouette ng 5 liwanag na nilalang na dumarating mula sa ibang dimensyon, ang kanilang mga anyong malaanghel na napapalibutan ng liwanag na kristal. Habang papalapit sila, nadama ko ang isang malapit na ugnayan sa kanila, at ang aming pagkikita ay parang muling pagsasama-sama ng mga dating kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkawala. Habang tinatanggap namin ang isa't isa, nagsimulang maghalo ang liwanag ng aming mga diwa, at sa pamamagitan ng pagsasanib na kami ay naging isang nilalang. Habang pumipintig at kumikinang ang maraming kulay na liwanag sa paligid namin, nakaramdam ako ng kamanghamanghang kahanga-hanga habang ang aking enerhiya ay umakyat sa mas mataas na estado. Ang mga nilalang na liwanag ay nagpakilala bilang aking mga gabay sa espiritu, na nagpapaliwanag na ang kanilang layunin ay gabayan ako sa aking pamamalagi sa lupa. Nakipag-ugnayan kami sa pamamagitan ng pagpapalitan ng liwanag, isang medium na napakabilis na nagaganap halos kaagad. Habang tinatamasa namin ang napakaganda at kahangahangang pagpapalitan ng dalisay na pag-ibig sa pamamagitan ng paggalaw ng aming natunaw na liwanag, ipinaliwanag sa akin ang isa sa mga nilalang na oras na upang bumalik sa aking buhay sa mundo, dahil hindi ko pa nakumpleto ang lahat ng aking kaluluwa na itinakda upang magawa doon. Noon nagsimulang punuin ng mga liwanag na nilalang ang aking liwanag na katawan ng kanilang nakatutok na enerhiya upang may handa ako para sa nakatakdang paglalakbay sa mas mataas na mga sukat. Habang ang mga pintig ng kanilang enerhiya ay lalong lumalakas sa loob ko, bigla kong natagpuan ang aking sarili sa kadiliman, at nakita ko ang aking mga kaibigan na nawawala. Nahila sa kadiliman ng napakalaking puwersa, bigla kong nalaman na naglalakbay ako sa isang lagusan sa hindi maisip na bilis, at habang naglalakbay ako, nakinig ako sa magandang musika ng mga nakamamanghang araw, mga bola ng liwanag na nagliliwanag na enerhiya ng pinakamataas na vibration patungo sa lalaking nakahiga na walang malay. Habang tumatakbo ako sa kalawakan sa hindi mabilang na bilis, ipinaalam sa akin na ako ay dinadala patungo sa isang banal na pinagmumulan, ang liwanag ng pinakamataas na enerhiya, na ang mga emanasyon ay lalong lumakas habang ako ay papalapit. Nang tumuon ako sa pinagmumulan ng liwanag na iyon, naramdaman ko ang aking enerhiya na umiikot ng pakanan patungo sa liwanag, at habang papalapit ako, tila pinupuno ng liwanag nito ang espasyo sa paligid ko. Habang pinagmamasdan ko ang kadakilaan nito, ang banal na pinagmulan ay lumitaw bilang isang napakalaking fan na nagpapalabas ng kulay pastel na liwanag na kristal ng pinakamataas na vibration. Habang ang liwanag ng pinagmulan ay bomb alot sa lahat, isang liwanag na nilalang na may pinakamainit na ngiti at bukas na mga bisig ay lumitaw mula sa loob nito, at naramdaman kong parang nakauwi na ako sa aking pinakamamahal na kaibigan. Bigla kong natagpuan ang aking sarili at ang liwanag na nilalang na nakatayo sa isang mataas na talampas sa itaas ng napakagandang hardin sa ilalim namin. Habang nakatingin ako sa ibaba at sa kaliwa, napansin ko ang isang lambak kung saan dumadaloy ang isang ilog at isang malakas, malinaw na liwanag sa kabila nito, at nagtaka ako sa sandaling iyon kung ang liwanag ay ibinubuga ng Crystal City. Napapaligiran ng kagandahan na hindi mailarawan, pinunan ako ng liwanag ng kanyang liwanag, at habang puno ako ng kanyang banal na enerhiya, naranasan ko ang mga damdamin ng pag-ibig, ang euphoria ng hindi maarok na kaligayahan, at isang pakiramdam ng pagkakaugnay sa lahat ng bagay sa larangang iyon. Nasaan ang baha ng pag-ibig sa inyong lahat na naninirahan sa lupa? Nasaan ang spontaneity, ang kaligayahan, pagtawa, at kagalakan? Ikaw ay ignorante na nabubuhay ka sa isang ganap na maling enerhiya. Habang nakatuon ka sa pisikal, ikaw ay nagbubuklod ang inyong sarili sa kadiliman. Kayo ay nabubuhay sa mga salungatan habang kayo ay namumuhay ng hiwalay sa inyong sarili at sa isa't isa. Nakipag-ugnayan sa akin ang liwanag. Para mas maintindihan ko, ipinakita niya sa akin ang mga larawan kung paano dapat maganap ang buhay sa Earth. Ninanais ko mula pa noong una na tayo ay mamuhay sa pagkakaisa, pagkakaunawaan sa isa't isa, at balanse sa isa't isa, na ang buhay sa mundo ay dapat manginig at pumipintig ng walang pasubaling pag-ibig. Ipinakita sa akin ang buhay sa Earth kahit na mula sa isang hindi pisikal na pananaw, at mula sa puntong iyon, nakita ko ang mga katawan ng enerhiya ng mga tao, hayop, at halaman, pati na rin ang solidong bagay ng Mother Earth.
Ipinakita sa akin na ang lahat ng bagay sa universo ay pinagsama-sama ng mga hibla ng liwanag at kung paano tayo patuloy na nagliliwanag at pulso ng enerhiya. Mula sa pagiging liwanag, natanggap ko ang kaalaman na dapat tayong matutong magpatawad at mahalin ang ating sarili at ang iba at makapagbigay at tumanggap ng pagmamahal, pagpapatawad, pangunawa, at kabaitan. Lahat ng kaalaman at insight na ipinadala ko sa iyo ay nagmumula sa kabilang panig, gayunpaman ako ay katulad ng iba, at nahaharap ako sa parehong hamon ng pag-aaral na mamuhay sa mas mapagmahal na paraan. Umaasa ako na ang aking ibinahagi ay nagbibigay inspirasyon at pagpapayaman sa iyong buhay sa parehong paraan na ito ay nagpayaman sa akin.